Kapag ba daw sinundo ka ng sadyang mo, anak ng sadyang, o sekretaryo ng sadyang, ikakausapin ka ba daw? Siyempre naman, Chinggudol, oo. Ito'y base lang din sa aking experience nung ako'y dumating dito sa Korea. At saka yung mga i-share ko sa inyo ng mga posibleng tanong, ayun din yung itinanong sa akin mismo nung ako'y dumating dito. Anyong, Chinggudol, o kumusta kayo, no? Wala pa rin tayong pasok sa ngayon kapag Sabado at saka Linggo. Para sa akin, ayos lang naman, Chinggudol, kasi simula nung Thursday, bumalik na rin yung OT namin na 2.5 araw-araw. Kumbaga, yung pasok namin sa isang araw, alas 8 hanggang alas 8. So, ayos na rin, Chinggudol, para sa akin. Kahit wala kaming overtime ng Sabado or walang pasok, ayos lang kasi mayroon namang overtime araw-araw ng Monday to Friday. Malaking tulong na rin yung, Chinggudol. So, andito na naman ako, Chinggudol. Gusto ko lang mag-share sa inyo. Meron kasi nagtanong sa atin, nag-comment sa video natin dun sa YouTube. Ang sabi niya sa akin, Chinggudol, kapag ba daw sinundo ka ng sadyang mo, anak ng sadyang, o sekretaryo ng sadyang, ikakausapin ka ba daw? Siyempre naman, Chinggudol, oo. Ito'y base lang din sa aking experience nung ako'y dumating dito sa Korea. At saka yung mga i-share ko sa inyo ng mga posibleng tanong, ayun din yung itinanong sa akin mismo nung ako'y dumating dito. Siyempre, kakausapin ka niyan, Chinggudol. Nung pagsundo sa akin doon sa may training center, yung sumundo sa akin, hindi si amo, yung anak niya. Hindi ko alam kasi first time ko eh. Pero nung pagkakita ko sa kanya, unang-una is nag-insa talaga ako, Chinggudol. Sabi ko, anyo nga simnika, panggap sumida, sabi ko. Yun, sabay smile na lang rin. Sabi niya, sagot na naman, sabi niya, yung kasi kadalasan ng sinasagot nila dito, lalo na kung nakakatanda sila sa inyo or may posisyon sila. Yung kadalasan. Yun, sabay smile, tapos sakay agad sa kotse ni boss. Doon na kami sa loob ng sasakyan, Chinggudol. Tinanong niya ako, sabi niya, "Irom mo eh?" Sabi niya, "Anong pangalan mo daw?" Sabi ko, "Chonon, Tanilirago입니다." Kasi may bawon akong bukab kahit papano. Kahit kunti lang ng mga current phrases, nagbaon kasi ako, Chinggudol. Mahirap na kasi kapag andito ka, tapos wala kang baon kahit isang vocabulary man lang. Mas malamang pa rin talaga yung may baon ka. So, yun ang number 1 na tanong niya. Pangalawang tanong niya, sabi niya, "Yutsal." Ibig sabihin nun, ilang taon na. Sabi ko, "Chonon, sumul yusot salimnida." Sabi ko. Sabi niya, "Hangul charhe." Sabi niya. Sabi ko, "Ano 조금 한국말 알아요." Sabi niya, "Araso." Sabi niya. Tapos, ang pangatlong tanong niya doon sa akin, Chinggudol, "No Philippine kuyang udi." Sabi niya. Saan daw yung hometown ko sa Pilipinas. Pasensyaan nyo na yung pagkukorean ko, Chinggudol. Nung time kasi noon, kahit hindi ako marunong mag-Korean, sinusubukan ko talaga. Parang katulad din ng English, kahit na magkabaliktad-baliktad yung grammar, ang importante naman dyan is makasagot tayo. Siyempre, ma-appreciate nila yan kapag sinubukan mo magsalita ng kanilang lengguwahe. Yun nakaganda kasi. Huwag kayong tumahimik. Kahit alam nyo na mahirap o nahihirapan kayo magsalita, pilitin nyo. Pilitin nyo kasi ma-appreciate nila yan. Sabi ko, kasi taga Davao kasi ako, Chinggudol, Davao Oriental. Hindi ko na sinabi yung Oriental. Davao na lang shortcut. Sabi ko, "Ne kuyangon, Davao iso imnida." Sabi ko, "My hometown is in Davao." Tapos may dinuto ako nung time na yun, Chinggudol. Kahit na sa isip ko talaga, kahit na magkabaliktad-baliktad yung grammar, ang importante makasagot ako. Kasi aside sa sobrang saya ko kasi andito na ako sa Korea. Tapos aside pa doon, Chinggudol, kaba. Yung kaba talaga hindi nawawala. Sabi ko, bahala na. Dinugtugan ko lang rin. Sabi ko, "Davao hago, Manila, 조금 가까워요." Sabi ko. Tapos sabi ko, "Manila kamyon, Davao-e서 Manilakaji, 비행기로 타면 1시간 걸려요." Sabi ko. Napabilib siya. Kasi marunong ako mag-Korean. Pero yun naman, Chinggudol, hindi talaga ako marunong mag-Korean ng
straight. Although makaintindi ako kahit papaano, pero hindi lahat naintindihan ko kasi bilis nila magsalita. Kung chon-chon nilang, kumbaga, makakasagot ako kahit papaano. Sabi niya, Tapos, may tanong pa siya doon, sabi niya, Hanguk 좋아? Gusto ko ba daw ang Korea? Sabi ko, ne, Hanguk 좋아요. Tapos nung time na yun, Chingulo, kasi dumating kami dito, dumating ako dito, is taglamig pa yun. Siyempre nilalamig ako ng mga araw na yun, kasi February dumating ako dito. Taglamig pa talaga. Nanginginig ako. Aside sa kinakabahan, nilalamig din talaga kasi yung jacket na suot ko is yung blue legendary jacket lang. Wala akong pangsapaw talaga, Chingulo. Sabi ko, Yugi 한국보다 필리핀 안 좋아요, sabi ko. Ang sa isip ko talaga noon, kahit na magkababaliktad-baliktad man yung sitwasyon, yung grammar, yung mga vocabulary na kinakabisado, ayos lang para sa akin. Kasi ma-appreciate din nila yan kasi sinubukan natin magsalita o sumagot sa mga tanong nila. Kasi hirap kaya pag-aralan ng mga lingwahe nila, di ba? Tapos, ngayon alam nyo ba, Chingulo, dito sa Korea, katulad din sa atin, hindi pure Filipino yung lingwahe talaga natin, yung mga salita natin sa iba't ibang lugar. Ganon din dito sa Korea. Hindi lang yung pinag-aralan natin, sa Seoul lang yan. Pero dito, pare di katulad dito sa Busan, sa ibang mga malalaking province dito sa Korea, iba na yung salita nila. So yun lang, Chingulo, no? So sa nagtanong sa akin, shoutout sa'yo. At saka mabuhay tayo lahat, mabuhay ka, Chingulo. Mabuhay tayong lahat hanggat sa gusto natin. At saka magsipag kayo mag-aral kung gusto nyo magtrabaho dito sa Korea. Ipasa nyo yung exam, yung medical, lahat-lahat. Yun. At saka salamat sa patuloy na support at Chingulo, ha. God bless. Annyeong.